Binasag ng ingay ng mga sasakyan ng katahimikan ng gabi. Nang ibaba ng babaeng nakatayo sa pagitan nitong dalawang kotse ang hawak na malit na bandera, sa kanang kamay nagsimulang humururot ang dalawang kotse sa kahabaan ng highway. Sayang 12 ng gabi ay nagaganap ang isang laban sa pagitan ng dalawang sikat na racer. Iisa lang ang kanilang misyon at yon ay makarating sa finish line upang makamit ang malaking halagang pinagpustahan ng dalawang grupo. Mariing inapakan ni Sid ang salinyador na minamanayang sasakyan, kaya mas dumoble pang bilis ito na wari mo'y nakikipaghabulan kay kamatayan. Siya si Sadie Hilton, isa sa kambal na anak ni Cedric at Lexi Hilton na mas kilala sa tawag na Sid. Para kay Sid, di mahalaga ang pera, higit na importante ang kanyang reputasyon at kilala siya ng lahat bilang halimaw sa kalsada dahil minsan wala pa nakakatalo sa kanya. Oras sa matalo niya ang kanyang kaibigan na kasalukuyang katunggali, higit na bibilib sa kanyang lahat. Higit sa lahat ay ang kanyang girlfriend na si Marga, Sid na kasalukuyang nanonood sa kanilang laban. Pantay lang ang laban nila ng katunggali niyang sa Richmond, kaya sinikap ni Sid na mag-take over. Ngunit labis na nasindakan dalawang naglalaban sa pagsulpot ng isang itim na kotse at labis na namangha ng dumaan to sa kanilang pagitan na nakatagilid. Nang lumampas sa kanila, saka palang lumapat ang kabilang gulong nito sa kalsada at sa isang iglap na unahan na sila nito. Dahil sa labis sa pagkagulat, "Shit, mukhang matatalo ko na isang to, hindi ako papayag." Nainis na wika ni Sid sa kanyang sarili. Aminado siya na higit na magaling sa kanyang isang to at di may kakaila, isa itong professional racer. Binuhos niya lahat ng galing at halos nag-aapoy ang kalsada dahil sa mainit na laban nilang dalawa. Walang nais magpatalo at kapwa nagpakitang gilas. Natulala ang lahat na nakasaksi sa mainit na laban at matinding paghanga makikita sa kanilang mga muka. Malakas na naghiyawan ng mga taong naghihintay sa finish line dahil sa matinding laban na nagaganap. Ngayon lang nila nasaksihan. Sa isang iglap na talo si Sid at nanalo ang katunggali nito, kaya labis na nagitgit sa matinding galit ang batang Hilton dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang niya naranasan na matalo sa laban. Wow! Ang tanging nanula sa bibig ng lahat. Nang pabalagbag huminto sa harapan nilang lahat ang isang itim na sasakyan. Halatang milyon ang halaga nito. Galit na bumaba si Sid para sitahin ang mayabang na intruder. Na makalapit malakas na hinampas niya ang sasakyan nito. Kagad namang lumapit ang girlfriend na si Marga Sid at niyakap sa baywang binata para awatin. "Hoy, lumabas ka dyan. Akala mo kung sino kang magaling? Bumaba ka dyan na makita mong hinahanap mo." Galit na sigaw ng binata. Napapalibutan sila ng mga tao dahil maging ang mga ito, interesado ring makilala ang mga taong tumalo sa kanya. Ilang segundo pang lumipas, hindi pa rin to bumababa. Kaya muling hinampas sa malakas ang bubong ng kotse nito gamit ang kanyang kamay. Narinig nila ang pagbukas ng pinto at ganoon lang ang pagkagulat ng lahat nang lumabas ang isang magandang babae na may maamong mukha. Ngunit nagliliyab sa galit ang luntian nito mga mata tulad sa mga mata ng binata. "Mom?" Di ba kapaniwalang bulala si Sid nang umantad sa kanyang harapan ng ina nitong si Lexi. Namangha ang lahat nang marinig ng tawagin tong mommy ang magandang babae. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang nila nakita sa personal ng isang sikat na racer. Labis na paghanga makikita sa mata ng lahat dahil sa kagandahang taglay ng ginang. "Mom, what are you doing here?" Naiinis na bungad agad ni Sid sa ina. "Ako dapat magtanong yan sa'yo. Anong ginagawa mo here at isang linggo ka nang di nagpaparamdam sa akin? Talagang sinasagad mong pasensya ko, Sedi." Mariin niyang wika, ngunit ramdam ko ang singil sa tinig ito. Pagkatapos magsalita, isang matalim na tingin na pinukol ito sa girlfriend ng anak na kasalukuy nakayakap sa katawan ng binata. Ngunit kakatwang matapang na sinilubong ng babae ang galit ng mga mata ni Lexi. Kaya labis na nagitgit ang kalooban ng ina ng binata ng mga oras na iyon. "Ngayon din uuwi ka sa bahay?" Seryosong wika ni Lexi bago sumakay sa kanyang sasakyan. Kung titingnan mo ang dalawa para lang silang magkapatid dahil bata pa si Lexi na ipagbuntis niya ang kambal. "Ngayon ko lang nalaman na mamas boy ka pala, Hilton." Nangaasar ng tawa ni Richmond na siyang kinagalit ng husto ni Sid. Pinagtawanan lahat ng binata dahil sa tinuna ni Richmond at lahat ng ngayon malinaw na narinig ni Lexi kaya hindi na maipinta ang mukha nito. "Hindi ako uuwi, Nay." Naiinay sa turo ni Sid halata na labis itong napapahiya. Ngunit hindi inaasahan ng lahat ang sumunod na ginawa ni Lexi na siyang nagpatahimik sa kanilang lahat. Umandar ang makina ng sasakyan ni Lexi at buong lakas na binangga ang kotse ni Richmond na halos magpatalo sa kanilang lahat. "Shit, ang kotse ko!" Nataratang sigaw ni Richmond na hindi maintindihan ko anong gagawin.
Di lang isang beses kundi maraming beses binangga ni Lexi ang sasakyan kaya't wasak na ang unahan nito. Fine, fine. I'm going home right now. Napipikong sigaw ng binata na siyang nagpatigil sa kanyang ina. Kilala niya ang ina, siguradong hindi siya mananalo dito. Kaya padabog na tinanggal ang braso ng girlfriend na nakayakap sa kanyang katawan at walang nagawa kundi sumakay sa kotse ng ina. Sid! Sigaw ng nobya na mukhang nakalimutan ng nobya. Tila natauhan si Sid nang marinig ang tinig ni Marga Sid, kaya bababa sana ng sasakyan ngulit mabilis na pinaikot ng ina ang sasakyan. Naudlot sa akmang pagbukas ng pinto ng binata at wala itong magawa kundi ang manahimik dahil napansin niyang talagang galit na ang kanyang ina. Nabot na ang lahat nang mabilis paikutin ni Lexi ang kotse dahil gahibla na lang ang distansya nito sa kanila habang pinaharurot ang sasakyan nito papalayo. Nag-iwan ng matinding kaba para sa lahat ng ginawa ng ina ng binata. Nawari mo nais ang ipabatid sa lahat kung sinong kanilang pinagtatawanan. Sadie's point of view. Mom, hindi na ako bata para sunduin mo pa. Napahiya ako ng gusto. Ani ko kay mommy sa tonong naiinis habang naglalakad kami papasok ng bahay. At anong gusto mong gawin ko? Pabayaan kang mapariwara? Simula na makilala mong babaeng yun, malaki ng pinagbago mo, Sadie. Hindi ka naman dating ganyan. Galit na sagot ni mommy. Namumula ang mukha nito dahil sa matinding galit. Nang tuluyan na ako makapasok sa loob, bumungad sa aking paningin ang aking ama. Nasa sala habang nakaupo sa sofa. Abala ito sa kanyang laptop. Nahinto ang mga kamay niya sa pagtipa at saka nagangat ng kanyang mukha. Kinabahan na akong bigla nang tumitig sa akin ang galit nitong mga mata. At sana naman kayo galing na mag-ina? Kalmado nitong tanong, ngunit para sa akin hindi ito magandang senyales. Dahil kilala ko si Daddy, higit tong mahigpit kaysa kay Mommy. Napansin ko na maging si Mommy na tahimik bigla. Halatang may kasalanan din tong ginawa. How dare you para sagutin mong mommy mo ng ganyan, young man? Kalmado niyang pahayag ngunit mabigat ang bawat salita nito. At ilang beses na kitang binalaan, Lexi, tungkol sa pagtakas mo. Mapanganib na tanong nito sa aming dalawa. Wala ni isang nakaimik sa aming mag-ina at nakadama ko ng kaba nang humakbang to palapit sa aming direksyon. Magmula ngayon wala nang gagamit ng kotse sa inyong dalawa. Ipapahold ko ang mga lisensya ninyo. Anito na kinagulat namin ni Mommy. Dad, sayang? Halos sabay na bigkas namin ni Mommy. Go to your room, now. Madaing utos niya sa akin. Wala akong nagawa kundi ang tahimik na sumunod. Naalala ko minsan kinontra ko to, nakita ko na isang malakas na suntok mula sa kanya. Kaya mula noon di na ako umulit. Isa pa malaking respeto ko sa aking magulang dahil sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay nila sa aming magkakapatid. Sweetheart naman, di na batang anak mo para bantayin mo pa hanggang sa kalye. Look, he's 20 years old. Parang batang sinasermon na ni Cedric ang asawa, kaya hindi na maipinta ang mukha ni Lexi. Sweetheart, hindi mo ako masisisi. Ina ako at labis ako nag-aalala para sa anak natin. Dahil simula na maging girlfriend niyang babaeng yon, ang laki na ng pinagbago niya. Hindi ko gusto si Marga Sid para sa anak natin. Naiinis sa sagot ni Lexi sa asawa. Isang malalim na buntong hininga ang pakinakalan ni Cedric bago lumapit sa asawa at niyakap to na mahigpit. Makikita pa rin ang labis sa pagmamahal niya para sa asawa. Masuyo niya tong hinaplos sa braso at saka hinalikan sa noo. Naunawaan niya ang nararamdaman ng kanyang asawa dahil buong buhay ni Lexi umikot sa kanilang mag-aama. Bukas na natin pag-usapan yan. Hating gabi pa. Matulog na tayo. Aniya sa malambing na tinig bago giniyay ito paakit ng hagdan. Yumakap naman ang mga braso ni Lexi sa katawan ng asawa tsaka humakbang. Sweetheart, baka naman po pwede. Huwag na lang ang lisensya ko. Ani Lexi. Sinubukan lambingin ng asawa para bawiin ang sinabi nito. Sweetheart, kahit kapangin mo pa ako, hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Sagot ito na tila inaasar pang esposa, kaya hindi maipinta ang mukha nito. Wala nagawa si Lexi kundi ang sumunod sa asawa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso naroon pa rin ang problema na kinakaharap para sa anak na si Sadie. Mula sa loob ng isang mamahaling restaurant, nakaupo si Mrs. Kasalukuyan nakaupo si Mrs. Hilton, naghihintay sa pagdating ng tao na pinasundo niya sa kanyang mga tauhan. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating din ang mga taong inaasahan. Si Marga Sid, ang nobya ng kanyang anak na si Sadie. Desente itong tinignan mula sa magandang kasuotan na napapalamutian ng mga mamahaling alahas. Maganda ang dalaga, kaya hindi niya masisisi ang anak nang makatulog ito. Lumingali nga ito sa paligid, nawaring may hinahanap na makita nito si Mrs. Hilton. Biglang nagdiwanag ang mukha ng dalaga,
kasabay ang paglitaw ng isang magandang ngiti sa kanyang mapupulang mga labi. Tuwid tong naglalakad nawari mo isang modelong papalapit sa lamesang okupado ni Mrs. Hilton at sinisigurado na sa bawat kilos ito, kaya-aya siya sa paningin ng ina ng kanyang nobyo. Magarang na yumukod sa harap ng ginang, tsaka mahinang umupo sa tapat nito. Kinagagal ako ng mga kadaupang palad kay tita. Ano may paglulungkod ko sa iyo at ako iyong pinatatawag? Aniya sa malambing na tinig na hindi nawawala magandang ngiti sa bibig ng dalaga. Tahimik lang si Mrs. Hilton habang palihim na sinusuri ang taong kaharap. Di yata't ang babaeng to kay galing na magkubli ng tunay na ugali nito. Mula sa maamumang mukha, hindi mo iisipin na isa sa kanyang talento ay manlinlang ng kapwa. Aniya sa isip ni Mrs. Hilton habang nanatiling nakatingin sa kanya. Mukha ng dalaga. Margasid, may isa sana akong hihingin sa'yo at sana'y pagbigyan mong nais ko. Diretsang pakig ni Mrs. Hilton na may bahid ng pakiusap ang tinig nito. Wari mo'y nakadama ng kabang dalaga sa tinura ng ginang. Nakita niyang labis sa kaseryosohan sa mukha nito habang diretso nakatingin sa kanyang mga mata. Kahit ano, Mrs. Hilton, basta't kaya kong ibigay ang buong puso mo. Aniya habang nakangiti sa kausap. Leave, my son. Seryoso ngunit may diin ang pagkakabigkas niya ng mga salitang ito. Biglang naglaho ang mga ngiti sa labi ng dalaga. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Margasid at matapang na nakita titigan sa ina ng kanyang boyfriend dahil niya nagustuhan ang sinabi nito. Nagmamahalan kami ni Sid kaya hindi ko siya kayang iwan at may plano na rin kami magpakasal. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyo sa akin kaya wala naman akong ginawang kasalanan sa inyo. Matapang na pahayag ng dalaga. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lexi habang walang emosyong nakikita sa mga mata ni Margasid. Umangat ang kanang kamay ni Lexi at mula sa gilid magalang na inabot ng kanyang tauhan ang isang brown envelope. Pahagyas na nilagay sa ibabaw ng lamesa ang nakabalot sa mismong tapat ni Margasid habang ito'y nagsalita. Sana'y sapat ng dahilan yan para lubayan mong aking anak. Maayos ako nakipag-usap sa iyo ngayon at inaasahan ko na ito na rin ang huling pagkakataong magpapakita ka pa sa aking anak. Malumanay na weekend, Lexi. Mahinahon at kalmado lang ito. Para siyang isang payapang lawa pero sa ilalim hindi mo maaarok kung anong panganib ang dala nito. Mabilis binuksan ni Margasid ang envelope sa kanyang harapan. Labis na nagulat ng tumambad sa kanyang paningin ang litrato nila ni Richmond na magka-holding hands. Makikita sa isang litratong paghahalikan nila ng binata. Pagpasok niya sa condo unit ito at ang mga larawan na kapwa sila hubad ng best friend niyang kanyang nobyo. Mahigpit na nakuyom ng dalagang kanyang kamay. Matapang lang sa nilubong ang mata ni Lexi. Hindi totoong lahat ng to. Alam ko na ayaw mo sa akin kaya ginagawa mong lahat. Para hiwalayan kong anak mo, hindi mo ako basta matatakot. Palabang pahayag ng dalaga. Makikita sa kanyang mukha ang determinasyon na wala itong balak sumuko. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa bibig ni Lexi. Talagang sinusubukan mong pasensya ko. Since ayaw mong hiwalayin ng aking anak, I think much better kung si Sid na mismo makipaghiwalay sa'yo. So I gotta go. Dahil sa tingin ko walang patutunguhan ng pag-uusap na to. Walang ganang pahayag ni Lexi. Tumayo na siya at walang lingon-likod na nilisan ng restaurant. Naiwan si Margasid na labis na naguguluhan sa huling tinura ng ginang. May 10 minuto nang lumipas simula nang umalis si Lexi na makatanggap si Margasid ng isang tawag mula sa kanyang nobyo. Na makitang boyfriend niyang tumatawag, huminga muna siya ng malalim para ikondisyon ang sarili bago sinagot ang tawag. Hello babe! Aniya sa pinalambing na tinig habang nakapaskil ang matamis ng ngiti sa labi nito. Nawari mo ikaharap ang nobyo. Gaano katagal mo na ako niloloko, Margasid? Lahat binigay ko sa'yo pero nagawa mo pa rin akong ipalit sa best friend ko. Ayoko na makita pang pagmumukha mo dahil magmula sa araw na to, tinitapos ko na lahat ng kaugnayan natin. Galit ang tinig ng binata na may halong panunumbat bago pinatay ang tawag. Babe! Natatarantang tawag niya sa nobyo at napatayo ng wala sa oras. Tuluyang naputol ang tawag at nawalan siya ng pagkakataon na makausap pa ito. Namumula na ang buong mukha niya habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Malakas siyang sumigaw habang binato ang hawak ng cellphone sa paderke at nagkapira-piraso ito sa sahig. Nagulat ang kanilang customer sa loob ng restaurant. Napatingin sa direksyon ng dalaga ngunit walang pakailam si Margasid sa kanyang paligid. Padabog na hindi na nito ang bag, mabigat ang mga hakbang, nilisan ang restaurant habang nagpupuyo sa matinding galit. Di niya sukat akalaing mabilis mawawala sa kanya ang nobyo. 3 taon din niya itong naging boyfriend kahit papaano at nasaktan pa rin siya sa mga nangyari. Sadie's point of view. Hayop ka?
Isang malakas na suntok ang dumapos sa mukha ni Richmond kaya bumagsak ito sa sahig. Putok ang gilid ng bibig ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. Tila iniinsulto ko. Mabilis sumapit ako sa kanya at kinuwelyuhan ito. Habang buong lakas ay tinayo ito kaya halos mapunit ang suot niyang polo. Akala ko kaibigan kita. Bakit si Margasid ba? Nagigigil na tanong nito habang nakatitig sa nanilisik niyang mga mata at mukha ng kaibigan. Hindi ko na kasalanan yon. Girlfriend mo may gusto sa lahat. Mali ko ba kung di ka magaling sa sarili mo? Nangaasan niyang sagot kaya't nagpantig ang tenga ko. Muli ako nagpakawala ng suntok na tumama naman sa mukha nito. Gumanti siya at tumama ito sa aking panga. Pero dahil sa matinding galit hindi ko na to ininda. Daligit na mas masakit ang nararamdaman ng puso ko. Mabilis sumapit sa akin ang mga bodyguard at pilit akong iniaawat habang si Richmond duguan ang mukha. Marahil hindi nila ako pigilan baka mapatay ko ng laking to. Magmula ngayon, wala na akong kaibigan at pinagsisisihan kong pagkakaroon ng isang ahas na kaibigan. Hinihingal na huminto ako bago patabog na hinawi ang mga kamay ng aking tauhan.